Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Angelo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Umagang-umaga pa lamang, pinagkakaisahan na ng magpipinsan ang batang si Angelo. Anak ito ng yumaong albularyo. Manghihilot naman ang ina na kasalukuyang iniinda ang karamdamang hindi malunasan. Oy Angelo, ang aga mo naman nagwalis. Wala ka bang ibang magawa? Hulihin mo na lang yung utot ko. Wika ni Onyok. Isali mo na din tong akin para masaya. Dalian mo, hoy! Dagdag ng pinsan nitong si Raprap. Napabuntong hininga si Angelo. Hindi naman gustong patulan ang dalawa dahil siya na naman ang husgahan ng lahat. Walang ibang binabantayan ang mga kapitbahay kundi sila ng ina. Nadawit dati ang ama sa naganap na patayan sa kabilang sitio. Ang totoo, napadaan lamang ito ngunit napagbintangan. Maaga pa mga bansot. Huwag niyo nga akong simulan kung ayaw niyong umuwing luhaan. Babala ni Angelo sa mga ito. Ano ulit yung sinabi mo? Uuwing luhaan? Ikaw lang naman yung humahagulgul noong nakaraan . Akala nga namin may kabayong kinatay . Ikaw lang pala. Ang pangit mong umiyak. Muling wika ni Onyok. Pinagtawanan nila si Angelo. Ang laki-laki mo na, pero iyakin ka pa rin. Ganyan siguro kapag anak ng mamamatay tao, no? Sa tuwing makakapatay yung tatay mo dati, ikaw yata yung taga-iyak, ano? Wika naman ni Raprap. Dito na nasagad ang pasensya ni Angelo nang banggitin ito ang tungkol sa ama. Hindi na napigilan ang sarili. Pinagsasapak ang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito habang hawak ang dugo ang ilong. Isang salita pa tungkol sa yumao kong tatay. Hindi lang yan ang aabutin nyo. Umalis na nga kayo kung ayaw nyo madagdagan yung pinsala nyo sa katawan. Walang hiya kang bata ka. May araw ka rin sa amin. Sigaw ni Onyok. Nagunahan pa ang mga ito sa pagtakbo. Pinagtinginan si Angelo ng mga kapitbahay. Nagbulong-bulungan ang mga ito. Ngunit hindi na lamang pinansin. Pumasok na ng tahanan para maiwasan ang ano pang gulo. O anak, nakikipag-away ka na naman. Huwag mo na kasing pansinin yung mga lalaking yun. Wala silang ibang alam kundi mambuwisit at huwag mo nang patulan. Wika ng ina. Kasi naman ay, tinadamay po nila si tatay. Napagbintangan na nga noong nabubuhay pa . Pati ba naman na sa kamatayan, pagkakaisahan pa rin? Hindi na nila nirespeto yung yumao . Tugon ni Angelo. Teka, sandali. Nasaan na yung tangan mo? Napigtas yung tali, ano? Angelo. Nako, hanapin mo at baka mapulot pa ng iba. Diyos ko naman. Muling wika ni Nanay Auring. Nagpaalam ito sa ina para asikasuhin ang pag-ayos ng tali. Ang batong hawak ng bata ay tinatawag na mutya ng hangin. Natagpuan ito sa itaas ng bundok. Noong isama ito ng ama sa isang paglalakbay. Inakalang ordinaryo lamang. Ngunit nang matuklasan ang kakaibang kakayahan, ito ang nagsilbing sandata upang talunin ang mga masasamang nilalang na napapadpad sa lugar. Inilihim ito ni Angelo sa mga magulang, ngunit nagtapat ding kalaunan.
Ang yumaong ama ang nagturo ng pamamaraan sa pakikipaglaban ng pisikalan. Natutunan niya ang lahat sa maiksing panahon. At nang matapos ay humarap na sa mga aswang. Angelo, pupunta muna ako ng tindahan ha. Wala pa tayong bigas. Tapusin mo yung winawalis mo sa labas ha. Nililipad na ng hangin yung mga dahon. Bilin ng ina. Nagmamadali naman itong lumabas para tapusin ang naiwang gawain. Makalipas ang ilang sandali. Nadinig ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa aswangan na naganap noong nakaraang araw. Naku, ang lala ng sinapit ni Kumaring Nila. Akalain mo, sa ganung paraan lang siya mamamatay. Kung alam ko lang na sa gabing yun siya sasalakayin ng aswang, tumawag na sana ako sa anak niya para makauwi at mabantayan. May sakit na nga yung matanda na biktima pa ng aswang. Lapastangan talaga yung halimaw na yun. Sinabi mo pa. Pero alam mo ba, nasa paligid lang ang aswang. Yan ang balitang nalaman ko doon sa kabilang ibayo. Ang sabi pa ni kumparing Arthur, babae ang halimaw. Pag-alagala lang sa lugar. Diyos ko, hindi pa naman sana Semana Santa. Pero naglipa na mga halangang kaluluwa. Jesus Mariosep. Pag-uusap ng mga kapitbahay. Napaisip si Angelo sa sinasabi nilang babaeng aswang. Sa katunayan, nakarating na sa kanya ang usaping ito noong nakaraang araw. May kalayuan ang kabilang sitio, kaya hindi naabot ng tangan ang presensya ng nilalang. Pinagsabihan ko na nga yung mga anak ko. Hindi na pwedeng gumala kasi baka mabalitaan na lang natin. Biktima na pala. Diyos ko, kinikilabutan ako. Na-report na nga yung insidente sa pulisya. Pero alam naman natin na hindi maniniwala yung mga ayon sa aswang-aswang Kaya wala ring silbi. Tinapos nga kagad yung investigasyon ganyan naman sila palaging nagmamadali. Muling pag-uusap ng mga ito. Napabuntong hininga si Angelo habang nakikinig. Pagkarating naman ng ina sa tahanan, iyon din ang dalang balita. Anak, narinig ko yung usapan doon. Babae yung pinaghihinalaan nilang aswang. Nakita kasi ni Mang Arthur. Hindi ko alam kung totoo pero baka nga. Ano na bang nangyayari sa lugar natin? Parang kamakailan lang, may nababalita ang aswang na. Tapos eto na naman ngayon. Wika ng ina. Saan po ba nakita yung babae, Nay? Puntahan ko na po para mailigpit habang maaga pa. Tugon ni Angelo. Uy Angelo, kung makaasta ka, parang simpleng kalaban yung kakalabanin mo ha. Aswang yun anak. Hindi natin alam kung mas malakas siya kesa sa dati mong mga nakalaban. Ano pa nga po yung bago sa mga sinasabi ninyo, nanay? Ganyan ka naman po palagi. Kapag may nababalitang aswang, hindi yata buo yung tiwala nyo sa akin Hindi naman sa ganun anak. Nababahala rin ako para sa'yo. Bata ka pa. Hindi natin may pagkakaila na may kahinaan din. Hindi ordinaryo yung nilalang na yon. Hindi sila mga tambay lang sa kanto na madadaan sa hampas ng 2x2. Buwis buhay ang ginagawa mo anak. Nanay, hindi naman po ako pababayaan ng tangan ko. Parang hindi naman po kayo nasanay. Ilang beses na po ako napasabak sa sagupaan laban sa aswang. Ito naman po ako Ngayon, buhay na buhay pa. Oo nga naman. Pero hindi ko lang talaga maiwasan. Pasensya ka na anak ha. Ayaw ko lang na may mangyaring masama sa'yo. Kung pwede, ipaubaya mo na lamang sa iba yung pagpuksa sa aswang. Nanay naman, sino pa ba sa tingin nyo yung kikilos? Walang ibang manunugis sa lugar na ito
kundi ako lang. Mabuti nga nagkaroon ako ng tangan na eh. Kaya ko po ito. Mabilis lang naman po yung pagbuksa ng aswang. Hindi naman po ako nag-iisa eh. May katuwang po ko. Ito pong aking tangan oh. Wika ni Angelo. Sabay pakita sa bato ng mutya ng hangin. Sinisigurong mapapanatag ang loob ng ina. Nakumbinsi niya ito kaya't pinayagan siyang lumabas kinagabihan. Sinadya niyang maglibot sa mga oras na gising pa ang lahat para may mapagtanungan. Naging maingat ang bata. Pili lamang ang mga taong nilalapitan. Yung mapagkakatiwalaan para walang pagtataka. At sakto namang nakasalubong si Mang Arthur. Oy, anong ginagawa mo ritong bata ka? Sa kabilang sitio ang bahay mo ah. Naligaw ka yata rito. Gabi pa naman. Wika ni Mang Arthur. Hindi naman po Manong. Naglilibot lang talaga ako Mang Arthur. Atin-atin lang po ito ha. May alam ka po ba tungkol sa nababalitang aswang? Sa nadinig ko, kayo daw ho yung nakakita eh. Wika ni Angelo. Tumingin muna sa paligid ang lalaki bago magsalita. Siniguradong walang ibang makakarinig sa mga sasabihin. 2 beses ko nang naaktuhan ng aswang sa ganap na anyo. Hindi ko lang kinalaban kasi wala akong sapat na kargada para makipagtuos. Babae yon, Angelo. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa tingin ko nga, nakita ko na yung babaeng yung kung saan eh. Wika ng matanda. Nabuhayan ng loob si Angelo. Mga Arthur, di ba kaibigan po kayo ni tatay? Kaya may tiwala ho ako sa inyo. Alam ko rin po na minsan ang nabanggit ni tatay yung tungkol sa tinatangan kong mutya. Sa usaping to, matutulungan niyo po ba ako? Tanong ni Angelo. Natigilan ang matanda. Tinignan siyang mabuti. Napakamot pa sa ulo. Alam kong may mutya kang hawak. Pero talaga bang lumalabang ka sa mga aswang? Paano naman eh? Ang bata-bata mo pa, Angelo. Huwag mong mamasamain ha. Hindi lang ako makapaniwala na may batang mangungursunadang makipagharap sa kakilakilabot na nilalang. Sa tanang buhay ko. Ngayon pa lamang ako nakadinig ng ganon. Wika ni Mang Arthur. Hindi makapaniwala na kaya niyang makipagtuos sa aswang. Minamaliit mo ba ako Mang Arthur? Kasi bata pa ako. Tanong ni Angelo. Seryoso itong nakatitig sa matanda. Umayos naman ang tindig si Mang Arthur. Hindi naman sa ganon, Angelo. Kung mapilit ka talaga at pakiramdam mo kaya mong makipagsabayan sa bangis ng aswang. O sige, tutulungan kita. Kung sakaling makita ko ulit yung halimaw na yon, kaagad kong sasabihin sa'yo. Baka kaasa ka. O sige na, gabi na. Umuwi ka na muna sa inyo. Wika ni Mang Arthur. Nauna na din ito sa paglalakad. Nakahinga ng maluwag si Angelo. Kahit hindi naniniwala si Mang Arthur sa kakayahan, alam niyang maaasahan at mapagkakatiwalaan ito. Binaybay na rin ang daan pauwi ngunit muling natigilan nang makasalubong ang magpinsang Onyok at Raprap. O ikaw, ano ginagawa mo ritong bata ka? Gabi na, tapos ito naglalakwatsa ka pa? Gawain ba yan ng mabuting bata? Wika ni Onyok. Kaya nga, palaboy-laboy kasi hindi matino. Ay teka, ang sabi nila babae yung aswang ah. Nandyan lang sa unahan ng bahay na matandang na biktima. Huwag mo sabihin hinahanap mo yung aswang. Nagtatapang-tapangan ka. Ay, anong gusto mo?
Magpakain na lang dun. Kasi anak ka ng mamamatay tao. Pangasar ng dalawa. Muli siyang pinagkaisahan ng mga ito. Pinagtawanan at nilait. Isang salita nyo pa. May dugong dadanak dyan mismo sa kinatatayuan nyo. Ang hilig nyo talagang mambwisit, ano? Kulang ba kayo sa aruga? Baka gusto nyong akong magturo ng magandang asal para naman katanggap-tanggap kayo sa lipunan. Aba, ang lakas ng loob mo ah. Porket nakaisa ka kanina? Uy, Angelo, para alam mo, hindi masakit yung ginawa mo kanina. Umarte lang kami, para naman hindi ka mapahiya. Ganun ba? Kaya pala hanggang ngayon, nagdurugo pa yung ilong nyong dalawa eh. Halata nga yung pagkabali ng buto. Ganti niya sa dalawa. Natahimik ang mga ito. Hindi nakapagsalita na tila naaasar. O ikaw, nakachamba ka lang. Kaya huwag kang magmalaki. Akmang susuntukin siya nito. Ngunit naging mabilis ang kanyang mga kamay. Napuruhan pareho sa bibig. Hawak-hawak habang nagdurugo. Hindi nakapagsalita at kumaripas ng takbo. Ganyan nga. Sa takbuhan lang naman kayo magaling eh. Mga engot. Ang lakas mag-umpisa ng gulo. Hindi naman ako kayang tapatan. Wika ni Angelo. Matapos ay binaybay na ang daan pa uwi. Hindi nakatulog si Angelo ng gabing yun. Hinihintay ang pagdating ni Mang Arthur. Hindi man sigurado ngunit umaasa. Ano anak? Ganyan ka talaga kapag may binabalak tugisin ano? Hindi mapalagay. Ayaw mo pa bang magpahinga? Baka sa susunod na araw pa magpaparamdam yung nilalang na yon. Mapupuyat ka lang kakaantay. Wika ni Nanay Auring. Di po talaga ako mapakalinay. Kinakabahan ako na baka sumalakay na naman yung aswang. Sinabihan ko na po si Mang Arthur eh. Handa naman po siyang tumulong. Kung sakaling makita niya ulit yung aswang, pupunta po siya rito para magsabi. Tugon ni Angelo. Mabuti naman si Mang Arthur ang nilapitan mo. Mapagkakatiwalaan ng taong yon. Pero sigurado ka ba sa nakita niya? Baka mamaya maling akala lang pala. Namamalikmata. Di naman po siguro, Nay. Ramdam ko po yung kasiguraduhan noong kausap ko siya. Malalaman din po natin sa sandaling lumitaw yung aswang eh. Magpahinga na lamang po kayo, Nanay. Hindi niyo naman po kailangang sumabay sa pagpupuyat ko eh. O siya, sige anak ha. Kung sakaling nandyan na si Mang Arthur, tapos tulog pa ako, huwag ka nang mag-abalang magsabi. Dumiretso na kayo para maabutan yung nilalang. Mauuna na ako sa pagtulog, anak ha. Muling wika ni Nanay Auring. Napatango na lamang si Angelo. Hanggang sa sumapit ang madaling araw. Naghihintay pa rin ito. Kanina pa palakad-lakad sa harapan ng bintana. Kakabang. Pero walang Mang Arthur na dumating. Iniisip na lamang na hindi nagparamdam ang nilalang. Napagpasyahan na lamang na magpahinga. Kinabukasan, umugong kagad ang usap-usapan tungkol sa nilalang. Marami ang nagsabi na napansin nila ito kagabi. Nagpaparamdam sa pamamagitan ng pagdapos sa mga bubong. Wala namang nabalita ang biktima. Ang masasabi ko lang talaga, isinumpa ang kabilang sityo. Sunod-sunod na yung pagpaparamdam ng aswang. Ano pa ba yung ibig sabihin nito? Bawat bahay talaga ang dinadapuan. Naghahanap yun ng mabibiktima. Mabuti na lang hindi nasundan ang pagkamatay ng yumao mong kumpare. Diyos ko, lilipat na lang siguro muna ako ng bahay. Babalik na lamang kung payapa na. Kabilang sityo ang ginagambala. Balay natin, babayang gabi dito na.
Iniisip ko pa lang, parang kakapusin na ako ng hininga. Diyos ko. Kami nga parang lilipat din muna. Hindi ko na kaya yung nangyayari sa lugar na to. Tapos ang kalaban, hindi ordinaryong nilalang. Naagaw ang atensyon ni Angelo nang makitang papalapit sa tahanan si Mang Arthur. Dumiretso na ito sa pagpasok. Balisang balisa ang itsura. O Mang Arthur, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? May nakita ka na po ba? Tanong ni Angelo. Matagal bago nakapagsalita ang lalaki. Pinakalma muna nito ang sarili. Nakumpirma kong tama nga ang aking nakita. Babae ang aswang. Hindi ko lang matanggap na ito pala ay walang iba kundi si... O sino? Sino nga Arthur? Ito naman nang bibitin pa. Ano ang hindi mo matanggap? Sino ba talaga yung aswang na yon? Tanong ni Nanay Auring. Tahimik lamang ding naghihintay ng sagot si Angelo. Pabangkin. Pabangkin ng tatay mo. Anak ng kapatid niya sa ina. Yung nakatira malapit sa boundary. Nakita ko siya kaninang madaling araw. Inabangan ko talaga yung muling pagpaparamdam. Sinundan ko tapos nang magpalit ng anyo. Bumungad sa akin ang pamangkin ng tatay mo. Kaya natagalan ako sa pagpunta rito. Nakakagulat. Hindi ba alagad ng simbahan ng mga magulang nun? Paanong naging aswang ang anak kayong malapit naman sila sa Diyos? Pagsasalaysay ni Mang Arthur. Napatitig si Angelo. Hindi matanggap ang nadinig na sagot. Maging ang ina ay natahimik sa pagkagulat. Parang bagong aswang pa. Dahil padalos-dalos pa ang kilos. Parang naninibago pa lang Balita ko ilang araw nang wala sa tahanan ng mga magulang. Sumama sa misyong aktibidad ng simbahan doon sa ibang bansa. Ano, matutulungan mo ba ang babaeng yon? Dagdag ni Mang Arthur. Walang maisagot si Angelo. Nanatiling nakatitig. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Mang Arthur. Anak, nasa iyo ang pagpapasya. Makakaya mo bang harapin ang pinsan mo? Alam kong hindi nagkakaintindihan ang pamilya natin dahil sa nangyari noon sa pamilya ng tatay mo. Pero ibang usapan na ito. Kailangang may kumilos lalo pat mag-isa lamang ang pinsan mo sa kanila. Kung matatagalan sa ibang bansa ang mga magulang nito, walang makakapigil sa anumang maisip na gawain nun. Hindi kita pinipilit anak ha. Ikaw pa rin ang bahalang magdesisyon. Wika ng ina. Napabuntong hininga si Angelo. Sa katunayan, wala pa itong maisip na ibang solusyon sa problema. Ngayon lang ito nakaramdam ng takot na pumuksa ng aswang dahil matadamay ang mga kadugo. Iniwanan muna siya ng ina para makapag-isip ng maayos. Pagkatapos matimbang ang lahat, nakabuo rin ito ng pagpapasya. Nanay, hindi ko alam kung gagana pa yung aking plano. Pero subukan natin. Sana mapatawad ako ng mga magulang niya. Pati ng Diyos sa kung anumang kalalabasan nito. Wika ni Angelo. Anak, isipin mo na lamang ang gagawin mo ay para sa ikabubuti ng iyong pinsan. Bahala na ang Diyos sa paghusga sa iyo. Gawin mo ang tingin mong nararapat. Tugon ni Nanay Auring. Kinagabihan, lakas loob na pinuntahan ni Angelo ang pinsan. Walang tao sa tahanan nito. Kinabahan siya sa maaaring ginawa sa mga oras na yon. Ngunit minabuti niyang maghintay. Sa taniman ng kakao nag-abang
Naisip na mabuti ng ganun dahil baka hindi tutuloy ang pinsan kung sakaling makita siya. Paglipas ng oras, nagulat na lamang nang mapansin sina Onyok at Raprap na lumalapit sa bahay. Palingon-lingon ang dalawa. Hindi makapaniwalang inakyat ang bakod sabay panloloob. Hay nako, mga tarantado. Hindi lang pala pambubisit ang inaatupag. Magnanakaw din pala yung mga yan. Wika ni Angelo. Sumunod ito at hinuli sa akto ang dalawa. Naghahalungkat na mga kagamitan ang mga ito. Ngunit walang nakuha dahil sa pagdating niya. Ang gagaling nyo rin no? Pati pag nanakaw, trinabaho nyo na. Kaya kong palampasin yung pangapi nyo sa akin. Pero yung makita kayong nagnanakaw, dito pa talaga sa bahay ng pinsan ko. Hindi ko na yan mapapayagan. Wika ni Angelo. Binigyan niya ng tigi-isang suntok ang dalawa. Isang beses pa lamang yun, ngunit halos hindi na makatayo. Hindi pa gumaling ang naunang panununtok niya. Nadagdagan na naman ng mga sandaling yun. Napakasalbahe mo talaga. Kahit kailan isa kang sagabal. Hindi lang sa paningin, pati na sa ginagawa namin. Pumasok ka rin dito. Magnanakaw ka rin ano? Tanong ni Onyok. Hindi no. Pumasok lang naman ako rito para hulihin kayo. Ang lalakas ng apog niyong magnakaw. Sa kulungan yung bagsak niyo ngayon. Muling wika ni Angelo. Pinaulanan niya ng suntok ang mga ito hanggang sa namilipit sa sakit. Natigilan lamang nang dumating ang pinsan. Wala na ito sa sarili. Duguan ang bibig at damit. Wala, anong kinain ng isang yan? Ang daming dugo. Wika ni Raprap. Nataranta ang mga ito. Naguunahan sa paglabas ng mag-iba ang kilos ng babae. Naging agresibo nang mapatingin kay Angelo. Senyales na ito para sa huling laban. Labag man sa kalooban, ngunit kinakailangan niyang gawin ang nararapat. Noong una hinuhuli lamang ang mga kamay para mapigilan, ngunit hindi may pagkakaila ang lakas. Ilang beses siyang nadaig. Dumating pa sa puntong gusto ng sukuan, lalo na nang masakal siya nito. Janice, ako ito. Ang pinsan mong si Angelo. Gumising ka. Huwag kang magpapadala sa sumpa ng alimaw dyan sa loob mo. Janice! Janice, gumising ka! Wika ni Angelo. Wala na itong nagawa kung hindi ipagtanggol ang sarili. Hindi sinasadyang masaksak ng dalawang balisong. Sunod-sunod na naging malala ang lagay. Umandusay ito. Nalulubaha siyang dumalo upang sana tulungan ngunit bigla itong sumugod. Kinagat siya ng kinagat. Nasaksak niya ito muli. Marami ng tama ngunit nakakagalaw pa rin. Janice, tama na. Labanan mo yung halimaw dyan sa kalooban mo. Hindi kita gustong saktan. Kaya pakiusap lang. Pukawin mo ang sarili mo. Muling wika ni Angelo. Subalit walang silbi ang pakiusap niyang yun. Nangingibabaw ang pag-aaswang ng pinsan. Dahan-dahang nagpalit ng anyo habang nagtutuos sila. Pikit mata na lamang siyang lumaban. Hindi rin nais na pabayaan ang sarili sa mga atake nito. Mas lalong naging agresibo ang aswang. Pasimple na lamang siyang binabalibag. Kung hindi dahil sa tinatangan, kanina pa siya binawian ng buhay. Nang hindi na kayang sabayan ang bilis at atake ng nilalang, nag-isip na lamang ng mabisang paraan para makabawi. Sinamantala niya ang pagkakataon. Nagmamadaling nagpunta ng kusina
para humanap ng patalim. Ngunit laking gulat dahil walang ni isang naroon. Dito na rin nagpatuloy ang kanilang pagtutos. Ilang ulit na tumilapon sa magkabilang dingding. Iningatan na lamang na hindi masama ang tama ng ulo habang nag-iisip. Nang makatsyempo, nadampot muli ang balisong. Dito siya bumawing mabuti. Nakapikit habang pinagsasaksak sa dibdib ang nilalang. Sinisiguradong mapupuruhan ang puso upang matapos na ang sagupaan. Makalipas ang ilang sandali, dumaustos papunta sa sahig ang walang buhay na katawan. Hindi siya makatingin. Nanginginig ng mapagtanto ang ginawa. Hala ka, Angelo, pinatay mo yung yung aswang. Napalingon ito nang madinig ang boses ni Onyok. Bumalik ang mga ito kasama na si Mang Arthur. Kayong dalawa, itikom nyo ang bibig nyo kung ayaw nyong malagot sa akin. Banta ni Mang Arthur sa dalawang lalaki. Sumunod naman ang mga ito. Tumabi din si Angelo habang inaasikaso ni Manong Arthur ang bangkay ng aswang. Binalot ng mabuting gamit ang makakapal na letrang nakita sa loob ng tahanan. Sinisigurado din nilang walang ibang makakaalam sa nangyari. Nababahala lang ako habang naiisip na kumilos ka na, kaya pumunta ko rito. Nakasalubong ko naman tong dalawa. Huwag kang mag-alala. Hindi magsasalita ang mga yan. Akong bahala. Ikaw ba? Ano pa ang gagawin natin sa bangkay? Tanong ni Mang Arthur. Di ko rin po alam, Mang Arthur eh. Tama po ba yung ginawa ko? Tugon ni Angelo. Walang mali sa ginawa mo. Mainam na nga sa ganito ang kinalabasan kasi matitigil na yung kasamaan. Maaaring magalit ang mga magulang mo. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Nangyari na ang nangyari. Muling wika ni Mang Arthur. Ilang sandali pa, dumating si Nanay Auring. Mas lalong kinabahan si Angelo nang makita ang mga magulang ng pinsan. Kaagad itong humingi ng tawad. Ngunit mas nagulat sa sinabi ng ina nito. Inaasahan na namin na mangyayari ang ganito pagdating ng araw. Ang totoo, naduwag kami. Hindi makapag-isip ng tama. Sinadyang iwanan si Janice kasi natatakot na pati kami gawa ng masama. Sa isa pang bahay doon sa kabilang lungsod kami nagtago. Hindi namin kayang makita si Janice sa ganong... Hindi na naituloy ng ginang ang sasabihin. Napangunahan na ito ng mga luha. Naiintindihan ni Angelo ang ibig nitong sabihin. Siya ngayon ang nagalit. Sa halip na tulungan ang anak, tinakasan, iniwanan at pinabayaan. Dinala nila ang katawan ni Janice sa morgue. Walang naging problema dahil may kaanak sa loob. Pinayagang sunugin ang bangkay kahit hindi idinaan sa ospital. Hindi pumayag si Angelo na dalhin sa bahay ang abo nito sa pag-aalala na baka magsanhi ng hindi inaasahan. Kaya binigyan na lamang ng maayos na libingan. Matapos ang insidenteng yun, pansamantala muna itong nagpahinga sa panunugis. Masakit para sa parte niya ang nangyari. Sariling kadugo ang napuksang nilalang. Sa paglipas naman ng panahon, unti-unti siyang bumalik para gampanan ang naiwang tungkulin. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 1985. Probinsya ng Ilocos. Masayang naninirahan ang pamilya ni Arman sa isang baryo sa Ilocos.
kasama ang asawang si Carol at ang kambal na anak na si Makisig at Matmat. Mag-iisang taon pa lamang silang nakatira sa tahanan na pamana ng ama ni Arman. Matagal silang nakatira sa Mindanao kung nasaan ang pamilya ni Carol. Umuwi lamang sila sa Ilocos para subukang dito manirahan sa lugar. At sakto namang bakante ang bahay ng mga magulang ni Arman. 5 taon na ang nakalipas magmula nang mawala ang mga ito nang dahil sa katandaan. 10 silang magkakapatid at bunso si Arman. Lahat sila ay meron ng sari-sariling pamilya. Nakatira sa iba't ibang lugar pero tanging pamilya lamang ni Arman ang nakatira sa tahanan ng ama. Meron lang itong mahigpit na habilin sa sino mang titira roon. Kailangan nilang ituloy ang pabasa kada sasapit ang mahal na araw. Ito ay tradisyon na ng mga taga-probinsya o kahit taga-lunsod. Dahil kinakailangang maghanda ng sapat na makakain para sa mga magbabasa, dadalong bisita, at bukod pa dyan ay nakagisna na ding magpainom ng alak matapos maisagawa ang pagbasa. Kaya naman pinaghandaan ito ni Arman at namasukan bilang tagakatay ng mga baboy sa isang palengke. Habang ang asawa naman, nasa tahanan lamang at nagbabantay ng anak. Matapos ang trabaho, maagang umuwi si Arman dahil 1 oras pa ang babaybayin niya sa masukal na kakahuyan. Sa ilang buwang pamamalagi sa lugar, hindi pa niya nasusubukang magpagabi dahil alam niya magiging sobrang dilim sa daan. Pagka-uwi naman ng tahanan, kailangang kagad na isara ang mga bintana at pinto dahil isa ito sa alituntunin sa lugar. Tuwing 7:00 ng gabi, dapat wala ng sino mang tao pa ang makikitang pagala-gala sa labas. Isang paraan para maiwasan ang anumang sakunang dulot ng mga masasamang loob na gumagala tuwing gabi. Sa mag-iisang taong paninirahan na mag-anak dito, wala namang nagambala sa kanila. Subalit naging palaisipan kay Arman ang kapitbahay na palagi niyang nakikita sa kakahuyan. Walang araw na hindi niya naabutang naroon ang matanda at makikita. Taimtim na nagdarasal sa ilalim ng puno ng mangga. Pero ni isang beses, hindi ito tinangkang lapitan ni Arman dahil bago pa lamang siya at nirerespeto ang anumang nakikita sa lugar. Kaya sa tuwing daraan sa kakahuyan, diretso lamang siya sa paglalakad nang hindi na magambala pa ang matanda sa pagdarasal. Hanggang sa isang araw, dahil 3:00 na ng hapon nakarating ang kakataying baboy sa pinagtatrabahuhan ni Arman. Gabi na din silang natapos. Sinubukan naman ni Arman na bilisan ang ginagawa. Ngunit inabot pa din sila ng 6:00 ng gabi. Dahil kailangan pa nilang linisin ang lugar na pinagkatayan. Dali-dali nang naglakad si Arman at naisip na tanging mag-iina lamang ang nasa tahanan. O kaya naman baka maabutan siya ng rumorondang barangay tanod sa lugar. Nang makaabot sa kakahuyan, minabuti ni Arman na dahan-dahang maglakad para hindi maistorbo sa pagdarasalang matanda. Nang akmasa ng papalabas na ng kakahuyan, natigil sa paglalakad si Arman nang maramdamang may tumapik sa likod at nang lingunin. Nakita yung matandang kapitbahay at mukhang pagod na pagod. Inalalayan ito ni Arman at kinuha ang hawak nitong supot na walang laman. Tahimik lamang na naglakad ang dalawa. Dahil hinihingal ang matanda, hindi na ito kinausap pa ni Arman. Pagkarating sa bahay ng matanda, inalalayan na din ito ni Arman papasok sa loob at tinulungang makaupo. Nagpasalamat naman ang matanda dahil sa kabutihang pinakita ni Arman. Wala namang kakaiba sa loob ng bahay, maliban sa napakadaming imahe ng santo na nakapalibot sa isang maliit na altar. Matapos magpaalam, kaagad na umuwi ng tirahan si Arman.
dahil gabi na naabutan niyang nakasarado ang pinto. Pero sinigurado naman ng asawa na may awang ang pinto sa kusina at doon pumasok si Arman. May iniwan na itong makakain sa lamesa at nang silipin ang magina. Mahimbing na ang pagkakatulog. Kaya naman kumain na si Arman ng hapunan at nang matapos ay tumabi na sa magina. 4:00 pa lamang ng umaga. Gising na si Arman. Habang nagluluto ng almusal ay napansin niya na inaanay na ang isa sa mga haligi ng kusina. Bahagya niya itong tinulak para sana malaman kung matibay pa. Pero bigla na lamang itong natumba. Kaya naman hindi na ito ginalaw pa ni Arman at naisipang kumuha na lamang ng bagong kahoy na ipapalit. Ipinagpatuloy na lang ni Arman ang pagluluto at pagsapit ng 6:00 ng umaga. Nagising na ang mag-ina. Sabay-sabay nang kumain ang mag-anak at habang kumakain ay sinabi ni Arman, Mahal, wala kaming pasok ngayon sa palengke. Pupunta daw sa kabilang baryo yung may-ari. Maya-maya pagkatapos nating kumain, pupunta muna ako sa Kakahuyan para kumuha ng pamalit sa poste ng kusina. Natumba na kasi yung isa kanina eh. Tsaka 3 araw na lang bago magpabasa. Kaya dapat maayos ko na yung kagad. Sumang-ayon naman ng asawa kaya matapos kumain. Kinuha na ni Arman ang itak at dumiretso na sa Kakahuyan. Pagkarating, naganap kagad ito ng kahoy na gagamitin. Habang naglalakad ay doon niya napansin ang ganda ng Kakahuyan. Bukod sa napakatahimik, meron pang magkakadikit na mga puno na may makukulay na bulaklak sa ilalim. Nagpatuloy lang sa paglalakad si Arman hanggang sa makarating sa parte kung saan may napakaraming puno ng anahaw. Ito ang napili niyang ipalit bilang poste dahil matatag ang kahoy ng anahaw. Kaya naman nagumpisa ng pagtatagain ito ni Arman at ayon sa kanya, naging mahirap ang pagputol sa kahoy ngunit wala namang kakaibang nangyari sa kanya. At nang matapos ay dali-dali nang umuwi ng tahanan. Dahil sa bigat ng dalang puno ng anahaw, 12:00 na ng hapon na makauwi ito sa tahanan. Inaya na ito ng asawa na kumain at nang matapos ay kagad namang trinabaho ang nasirang haligi. Halos 4 na oras din ang inabot sa pag-aayos. At nang matapos ay pinagmeryenda naman ito ng asawa. Habang kumakain, nagpupumilit ang 2 anak na pumasok ng kwarto at makipaglaro sa ama. Dahil sa minsan lang naman magkaroon ng bakanteng araw, nakipaglaro naman ito sa mga anak. Masayang masaya ang kambal at hindi nila namalayang madilim na pala sa labas. Kaya naman nang makita niya ito sa bintana, dali-dali nila itong sinara pati na din ang 2 pinto. Matapos ang ilang minuto, naghain na rin ang asawa ng hapunan sa mesa at sabay na silang kumain. Kinaumagahan, maagang pumasok sa trabaho si Arman. Pagkarating sa lugar, ginatay na nito ang nakaabang na baboy. Dahil maagang matapos ang lahat ng trabaho ay maaga din itong nakauwi. Sinadya talagang agahan ni Arman dahil kinakailangan niya pang mamili ng mga ihahanda bukas para sa araw ng pabasa. Halos 2 oras itong nagpaikot-ikot sa palengke hanggang sa makumpleto ang lahat ng mga sangkap at kagamitan na kakailanganin. Nagpa siya naman itong maglakad na pauwi para naman makapagpahinga. Dahil 3:00 pa lang ng hapon ng araw na yon. Pagdaan ni Arman sa gubat ay maliwanag pa at hindi naabutan ang matandang kapitbahay. Dali-dali lang ito sa paglalakad at pagkarating ay kagad sinalubong ng asawa. Sa buong maghapon at gabing yon, naging abala ang dalawa sa paghahanda ng mga gagamiting kinabukasan.
Pagkatapos, natulog na ang pamilya dahil sa pagod. Nagising si Arman na makarinig ng mga kalampag mula sa kusina. Wala na din sa tabi ang asawa kaya naman naisip nitong nag-uumpisa na sa pagluluto. Nung pagtingin ni Arman sa orasan ay 3:00 na ng umaga. Babangon na sana nang bigla niyang maramdaman na hindi na maigalaw ang dalawang binte. Paulit-ulit na sinubukan ni Arman na ibaba ang mga paa sa kinahihigaan. Ngunit hindi na talaga ito makagalaw. Nanatili lang na nakahiga si Arman at ayaw niyang tawagin ang asawa dahil baka magising ang mga anak. Ilang minuto pa ang lumipas. Pumasok na si Carol at natanong si Arman kung saan nilagay ang asin. Hindi pa man nasasagot ang tanong ng asawa. Nagsabi na si Arman na hindi niya maigalaw ang mga binte. Kaya kinuha ni Carol ang langis na panghilot at hinilot ang binti ng asawa. Matapos yon, ibinilin kay Arman na wag na munang bumangon at pinagpahinga na muna ang mga binte. Bumalik na si Carol sa pagluluto. Makalipas ang 2 oras. Narinig na ni Arman na nagsidatingan na ang mga bisita ngunit hindi pa rin ito maigalaw ang mga binte. Nagising na ang 2 anak kaya naman pinatawag nito si Carol. Kaagad namang pumunta ang asawa at ayon dito. Nagsidatingan na ang mga magbabasa. Pero wag mag-alala si Arman dahil nasa kusina na ang isa sa mga kapitbahay na tutulong sa pagluluto. Matapos ang pag-uusap ay kaagad naman itong bumalik ng kusina. Dahil sa nalaman, napanatag na si Arman. Hanggang sa napasigaw si Arman ng napakalakas kaya napapunta ang asawa at ibang mga bisita sa kanya. Ayon dito, sobrang sakit ng likuran niya. Kaya tinulungan itong iupo ng isa sa mga mambabasa. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makitang puno ng pasa at ng mahawakan. Sobrang lambot na tila nabubulok na kamatis. Dali-dali nilang tinawag ang albularyo sa kalapit na bahay. Mabilis namang nakarating ang albularyo sa tahanan ni Arman. Nang makita niya ay kaagad niya itong nakilala. Ito yung lalaking madalas makitang nagdadasal sa kakahuyan. Kaagad nitong hinawakan ang likod ni Arman at sa mababang tono. Nagwika na. Hindi ko ito kayang gamutin na andi dito tayo. Halika Arman. Kailangan na nating pumunta sa kakahuyan sa pinakamadaling panahon. Napatango na lamang si Arman. Gusto sanang sumama ni Carol ngunit mahigpit na binilin ng matanda na kinakailangan na ang may sakit lang ang sasama. Sumang-ayon na lamang ang asawa at kaagad nang umalis ang dalawa. Matanda na ang albularyo ngunit kinaya pa din itong alalayan si Arman. Dahan-dahang naglakad ang dalawa hanggang sa makarating sa kakahuyan. Pagkatungtong pa lamang sa tapat ng unang puno sa lugar, binitawan na ng albularyo si Arman. Halos gumapang na ito habang sumusunod sa dinadaanan ng matanda. Hanggang sa marating nila ang mga puno ng anao. Ito ang mismong lugar kung saan siya kumuha ng puno na ginawa niyang haligi ng tahanan. Lumuhod ang matanda at sumenyas kay Arman na tumabi sa kanya. Nagsimula ng isagawa ng matanda ang ritual. Habang binibigkas ang iba't ibang panalangin, nakakarinig si Arman ng bulong sa magkabilang tenga. Habang mas tumatagal, mas lalong umiingay ang paligid na tila napakaraming taong nagkakagulo. Mahaba ang naging ritual at nang matapos, nahinto na din ang ingay sa paligid. Nawala na din ang nararamdamang sakit sa likod at binti ni Arman. Tumayo na ang dalawa at nagumpisang magpaliwanag ang albularyo. Isang malaking pagkakamali ang pumutol ka ng kahoy sa lugar na ito na wala man lang paalam.
Lahat ng nakikita mong may lunti ang kulay. Dahil yan sa pag-aalaga ng mga nilalang na nasa ilalim nito na tinatawag na mangmangkik. 100 taon na ang nakalilipas magmula may mga nilibing na tao sa bawat lilim ng puno. Sa paglipas ng panahon, ang mga ordinaryong tao ay naging isang ganap na pangkalikasang nilalang. Nangangahulugan lang na pag-aari na ng mga ito ang lugar. Kaya naman kung gusto mong kumuha ng anumang pag-aari nila, kailangan mo munang magpaalam gamit ang isang awitin. Hindi magiging madali ang awiting yon. Baka karamdam ka ng tunog galing sa mga kaluluwa. Kaya kinakailangan mo rin itong ulit-ulitin hanggang sa maramdaman mong gumagaan at tumatahimik na ang paligid. Mabuti na lang, nadala ka kagad dito. Dahil kung hindi, baka kamatayan na naging parusa sa iyo ng mga nagmamay-ari ng lugar. Pasensya na po pero lagi ko po kasi kayong napapansing nagdarasal sa ilalim na matandang mangga tuwing hapon. Pwede ko po bang itanong kung para saan yon? Binana ko yon sa tatay ko. Kinakailangang pagdasalan at patuloy na bisitahin na matandang mangga. Dahil naroon nakalibing ang lolo. Kaya minsan dinadalhan ko na din ng prutas para may makain. Biglang naalala ni Arman. Kaya pala nung nakaraang araw na inalalayan niya ang matanda, wala nang laman ang supot na dala. Kaagad na ding nagyaya ang matanda na umuwi na at habang naglalakad, nagpatuloy lang ang albularyo sa pagbigay ng iba't ibang kaalaman kay Arman. Nang tuluyang makauwi sa tahanan, kaagad namang nagpasalamat si Arman at si Carol sa matanda. Kumain lang ito ng kaunti at bago pa man tuluyang maglakad palabas ng tahanan, merong iniabot na isang papel ang matanda na may laman ng awit para sa mga nilalang sa puno. Dahil sa maayos na ang kalagayan ni Arman, ito na ang nag-asikaso sa mga bisita hanggang sa matapos ang pabasa. Wala namang aberyang nangyari sa maghapong yon at nang makauwi na ang lahat, nagligpit na ang mag-asawa at maagang nakatulog. Kinaumagahan, bumalik na sa dating ikot ang pang-araw-araw na buhay ng mag-asawa. Paglipas ng ilang buwan, kahit alam na ni Arman ang awit bilang paraan ng pagpapaalam bago kumuha ng kahoy, hindi na nito nagawa pang pumutol gawa ng nadala na din sa karanasan. Madalas, tanging pagpulot na lang ng mga tuyong kahoy bilang panggatong ang pinupunta nito sa kakahuyan. Maikli at panandalian man ang naranasang kababalaghan ni Arman, ngunit ang maikling panahong yon ay nagturo ng leksyon sa kanya. Dala na niya ang panghabang buhay na paniniwalang huwag basta puputol ng puno dahil maaaring buhay mo ang maging kapalit. Kung sakaling maengkwentro mo ang nilalang na nagmamay-ari nito na kung tawagin ay mangmangkik. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam. Ang kwento ni Tomby.